ano na. Okay na? So, pwede yung, ano ba tawag dito? Yung Matthew. Tama ba, Matthew? Una? Oo. Yan. So, naalala nyo yung last time, sino nag-topic nito? Ate Ella. So yan, dadagdag natin to lahat, compilation to. Mula nung umpisa, kay Kuya Fed, sunod ako, si Ate Ella, ako ulit. Ayan, okay. Basahin natin, kahit kumakain kayo, ako na magbabasa. Jesus replied, "You must love the Lord your God with and all your. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Love your, tingin kayo sa katabi nyo, love your neighbor as you love yourself. The entire law and all the demands, lahat ng hinahanap ni Lord of the prophets are based on these two commandments." Kuya daw, kuya. Yeah. Kuya. Yan. So, pag tinignan natin ang buong Bible, ito yun, sinamarize ni Jesus. Gets nyo? Kasi bakit sabi ng mga tao sa kanya, Lord, ano ba yung greatest commandment? Ano ba yung kailangan dapat masunod namin no matter what? Ano dapat yung magawa namin no matter what? Ano yung sabi sa una? Love the Lord your God with all of your mind. So, last time, ang pinag-usapan ni Ate Ella is, love your neighbor as your, yun. So, ngayon naman, pag-uusapan naman natin is loving the Lord with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind. Bakit mind, no? Bakit soul? Bakit heart? So, ito yung kinuha ni Jesus na verse. Pa-display po yung Deuteronomy 6 ba? Tama? Yan na. Ay, ba't Matthew yan? Pero yun, Deuteronomy yun. Hindi yun, Matthew. Mali po yung nalagay. Deuteronomy po yan. So, okay lang. So, yan yun, sabi sa Deuteronomy 6, verse 4 to 5. Okay lang. So, ito sabi ng, sa Deuteronomy, dito yung libro ng mga gusto maging pare sa kanila. Sa time na mga gusto nila maging Levite sila. Kasama doon yung mga batas. So sabi daw, ito dapat lagi mo i-pray para sa Israel. Pero, sa atin ngayon, ito dapat i-pray natin. Ito dapat yung sundin natin para sa atin. Bakit? If we want to love the Lord. So ito yun. Listen. Sabi daw, listen. Makinig. Listen, O Israel. Isipin mo, baguhin mo yung pangalan. Listen, Mimoy. Listen, Jedoy. Listen, Fed. The Lord is our God. The Lord alone. Yun ang sabi. Sa ibang translation, the Lord is one. Pero yun, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your, ano yung bagong salita? Bakit sinabi ni Jesus mind? Bakit sinabi dito strength? So dito i-explain ko sa inyo. Kasi iisa lang ang ibig sabihin ni Jesus sa mind, sa strength. Ha? Paano yun? Kuya Moy, di ba ang strength? Physical yun? Pwede, di ba? Ba't sabi ni Jesus mind? So ito, intindi natin, namnamin muna natin, himay-himayin natin ang salita na yan. So sabi, love the Lord with all your heart. Ang una diyang sinabi is heart. Ano yung heart? Sige, ano yung heart? Puso. Ang puso ba, pag tinignan mo sa anatomy, mararamdaman ba, mararamdaman ba dahil lang tumitibok yung puso ko? Tug, mahal ko na ikaw. Ganun, diba? Tug, naririnig. Ganun ba yun? Di ba pag nandiyan na si crush? Heart attack, medyo. Pero yun, hindi yun yung ibig sabihin ng mga Hudyo.
Hindi, alam nila yung heart. Yes, that's the heart. Pero ang heart, ano ba ang heart? Yan yung center ng center ng universe. Ang heart, yun yung center ng ating circulatory system. Ano yung dala-dala ng heart? Blood. Blood. Dugo. Blood. Pag wala kang blood, anemic ka. Hindi nga. Pero pag wala, imaginein mo kung wala kang dugo, ang putla mo. Imagine mo, na pag mahina ka sa dugo, kulang ka nga sa dugo, anemic ka, edi gumalaw ka lang. Di ba? Pagod ka na. Yun na yun. Ang ibig sabihin ng love the Lord with all your heart, pag tinranslate mo from Hebrew, galing sa Hebrew, yung heart na ibig sabihin nila, it's L-E-V. Lev. 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 I love you. Oh. Galing, no? Kung isipin mo, no, ang galing, no? Lev. So, sabihin mo, love the Lord with all your lev. Ano ang ibig sabihin ng lev? Ang lev, it is life. It is you. Yung mismong katawan mo. Pag ikaw gumalaw ka, the living, breathing person na katabi mo, meron siyang lev. Lev. So, yun. Kaya, example ako, ang lev, nakakaramdam yan. Yung heart ba, kung titignan mo yung heart mismo, may emotion ba yung heart? Wala. Pero affected siya sa emotions. Pag broken-hearted ka, ano yung tibok ng puso mo? Tug, 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 tug. Bumabagal. Bakit? Kasi damandam mo yung emotion mo sa heart. Kasi sabi nila, love the Lord with all your heart. Kasama dun yung katawan? Check. Kasama dun yung emotions? Check. Yun. Pag kasama yung katawan, kasama yung emotions, so pag tayo, lumalapit tayo kay Lord, mamahalin natin si Lord, kasama dun yung damdamin. Kaya mo bang magmahal ng walang damdamin? Diba? Sabihin mo kay crush, I love you. Pero di, example lang yun. Pero wag nga muna yun. Pag sinabi mo, Lesh, I love you, pero wala sa puso mo. Pagkatabi mo siya, ganito lang yung puso mo. Tug, 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 tug. Katabi mo siya, gano'n lang. Tug, tug. Ganon yun. Nakikita sa action. Nandun yung kilig, nandun yung sigla, nandun yung galaw. So, eto, paano ko narinig mo sa phone mo yung favorite mong jam? Your favorite music. Di ba? Sabay ka na sa tune, gumagalaw yung puso mo. Bakit? Nagpa-pump ka. Naririnig mo yung tugtog na, this is my jam. I love this. Love ko to. Yun. Yun yung love the Lord with all your love. Sunod naman, ano yung soul? Sa kanila, sa atin, ang ibig sabihin natin sa soul, is nandun yung emotions natin. Pero, kinover na dun sa lev. Nandun na yung emotions natin eh. Yung soul, ito naman, yung living, breathing person. Ito yung, kahit aso, meron siyang nefesh. Sabihin nyo, nefesh. Yun ang ibig sabihin sa kanila ng soul, nefesh. So, pag nabasa nyo yung Bible, pag nakinig kayo sa Bible, nabasa nyo, sabi niya, as the deer pants for water, katulad ng deer na uhaw sa tubig. Ganon. Di ba pag nagtakbo ka ng marathon, hindi ka ready, uhaw ka. Yun. Uhaw ka. Ano yung hanap mo pag uhaw ka? Ano? Kape? Di ba? Pag uhaw ka, hanap mo water. Ang hanap mo, yung nagbibigay sa'yo ng refreshing air, refreshments. Yun. Tayo, sabi daw, as the deer pants for water,
Katulad daw ng deer na uhaw, na naghahanap ng tubig. So, my nefesh, my soul, thirsts for you. Ganon din, pag sinabi ng Lord, katulad ng isang deer na uhaw, ganon din ako, uhaw ako sa iyo. Siya yung hanap mo. Hindi lang nandun yung kilig mo. Hindi lang nandun yung masaya ka, nandun nga, sigla ka pag nandyan siya. Pero hanap mo. Ganon dapat tayo kay Lord. Uhaw! Tignan mo katabi mo kung uhaw. Oh, may tumbler ka pala eh. Yung pala eh. Ayun na tubig. Pero yun nga, nagets niyo ako. Pag uhaw ka, inom ka tubig. Eh sa tingin nyo, gaano katagal ng uhaw yung ating kaluluwa? Gaano katagal ng uhaw? Yung ating, alam mo yun, parang, did you ever wonder, bakit ka nandito sa earth na to? Because of the gravity of the moon? Di nga, pero did you ever wonder, bakit ka pinanganak sa mundo na to? Searching for meaning, lagi ka naghahanap ng, siguro dito ako, siguro ito ako. Hinahanap mo kung sino ka ba talaga sa mundo na to. Ay siguro, siya na magbubuo ng mundo ko. O, diba? Siguro yun, nauuhaw ako sa kanya. Hinahanap ko siya, siya hanap ng nefesh ko. Nefesh. You're my nefesh. Pero yun nga, love the Lord with all your love. Sunod, with all your nefesh. Nefesh. Diba, nakaka-refreshing pakinggan yung nefesh. Yun lang, toothbrush ka muna para nefesh. Pero yun, nagets nyo. Hanapin natin si Lord ng ating buong katawan, ng sigla natin, as in, nandun yung kilig. Sunod, andun yung uhaw. Pag nakita ni Lord, nandun yung uhaw mo. Ang sunod naman, yung huli. Love the Lord with all your strength. Bakit strength? Eh, nabigkas na yung katawan eh. Napag-usapan na yung katawan. Diba? Nandun yung kilig mo eh. Nandun yung sikhay mo eh. Pagdating mo sa praise and worship, yeah, come on. Hallelujah. Hindi dahil nagpapakita ka sa tao, na sumasayo ka, hindi ka nagpapakita sa tao. Pinapakita mo kay Lord. So bakit strength? Inakyat ko yung hagdan na yan, oh. Di mo ba alam? 4th floor, ginamit ko strength ko. Love the Lord with all your strength. Inakyat ko yung hagdan. Kahit, uhaw na uhaw yung nefesh mo. Diba? Pero bakit strength? Ibig sabihin ng strength dyan in Hebrew is not physical strength. Hindi lang spiritual strength. Hindi lang mental strength. Ito ang ibig sabihin ng strength. Sabihin nyo in Hebrew, ma'od. 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 Me'od. Me'od. Ibig sabihin ng me'od, pag inintindi nyo sa Hebrew, ano yan? Ano meron dyan? Ano meron dyan? Okay lang. Makinig lang kayo. So, ano ibig sabihin ng me'od? Hindi lang siya strength. Sobra. Mahalin mo si Lord with all your love. Ano ibig sabihin ng love? Katawan mo, sigla mo, nandun, emotion mo, lahat. Love the Lord with all your nefesh. Ano ibig sabihin ng nefesh? Yung hanap-hanap mo, yung desire mo. Pinupuntahan mo siya, lalapitan mo siya. Lord, andito presensya nyo, hanap ko kayo. Oras ng prayer, oras ng ganyan. Oras ng nakinig sana. Pero yan. Oo, okay lang. Pero I hope you listen. So, ayun nga. Nefesh, yun yung desire. Kung gusto mo talaga, hahanapin mo. And huling-huli, love the Lord with all your mo'od. 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 Ano yung mo'od? Sobra. Lahat ng meron ka, lahat ng kaya mo, plus ultra mo. My hero. Isobra mo.
Hindi yung, Lord, ito lang kaya ko. Ito na, ito. Ito yung kaya ko eh. Maod. Nung ginawa ni Lord yung earth, sabi niya, everything was good, di ba? Ginawa niya yung halaman, good. Ginawa niya yung earth, good. Pero nung ginawa ni Lord yung tao, sabi niya, it is maod, good. Very good. So ano yung maod? Hindi siya noun. Hindi siya pang tawag sa isang bagay. It's an adjective. It's an adverb na nagkakaroon ng alteration, parang ina-upgrade, nile-level up yung isang bagay. So, ibig sabihin, mamahalin natin si Lord with all our, yung strength, sobra, all your level up XP. Pupush mo talaga sarili mo. Yun. Kaya, love the Lord with all your lev. Sunod, nefesh. Yung huli, maod. So, yun yung kailangan natin tandaan. So, bakit ko ini-explain sa inyo? Yan yun. Tapos sinabi ni Jesus, mind. Naisip nyo na? Saan ba nagsisimula yung maod? Saan nagsisimula yung sobra? Sino dito mga overthinker? Sheesh. Oh, di nyo ba napansin? Over. Ibig sabihin over din, pag tinranslate mo in Hebrew, maod. Maod. Nag-iisip, maod thinker ako eh. Yung maod, yun yung sobra. Kaya sabi ni Jesus, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sa isip mo pa lang, iniisip mo pa lang, lahat ng effort mo lagi sa pag-overthink. Bakit hindi tayo mag-overthink? Paano ko mamahalin si Lord? Paano ko mapapakita na mahal ko siya? O nga no, tama ba yung ginagawa ko? Mahal ko ba talaga si Lord? Isipin niyo yun. Kasi bakit? Di nyo alam. Paano kung ikaw na lang mag-isa sa kwarto? Andyan si cellphone. Oh, tas nakikita mo TikTok. Ayan na. 'Di ba may data ka, incognito mode. Masasabi mo bang mahal mo si Lord with all your love? With all your nefesh? With all your maod? Paano kung kunwari nag-ML ka, ayan na, nandun ba yung lev? Yung oras ng effort mo? Yung pagod mo? Dun ka, sige, push mo na, Nexus na! Wala na. This is why we must know how to love God. Kaya tayo nandito sa church. Para magets nyo, that we will love the Lord our God with all our lev, all our nefesh, all our maod. In other terms, heart kasama yun yung katawan, kasama yung emotion. Sunod, nefesh, desire. Sabi mo, desire. Yun. Siya yung hanap mo. Yung huling-huli, sobra. Sobra. Yun. Kasama dun yung pag-isip natin. Kasama dun yung, kunwari, example na to, tithes. Sino dito nakakapag-tithes na? Onti pa lang. Okay lang yan. Next time, tuturo ko rin yung tithes. Alam mo yung tithes? Tithes is pagbigay ng ikaapo. So, tuturo natin yun sa inyo in time. Pero yung mga may alam na mag-tithes, sino dito minsan, sa mga nagta-tithes na, hindi nakakapag-tithes, isa na ako doon. Pag hindi tayo nakakapag-tithes, hindi natin nalalab si Lord with all our maod. With our mind. Bakit? Ay, nakalimutan ko. Tithes nga pala. Ay, nakalimutan ko. Fasting nga pala. Ay, nakalimutan ko. Kumain na ako. Hindi ako nakapag-pray. Kaya kailangan yung maod. Kailangan yung mind. And dun nanggagaling yung strength, yung sobra. Bakit? Mindset.
Yun, exactly. Mindset. So, next verse tayo. So dito, now that we know how to love the Lord our God with all our lev, all our nefesh, all our maod, dito papasok yung tanong, bakit tayo nagwo-worship? Ba't tayo kumakanta tuwing Sunday? Ba't tayo kumakanta ng praise and worship songs? Minsan ng corny, minsan ng kengkoy. Minsan, wala ako sa mood eh. Bakit kayo tatayo dyan? May tugtugan naman eh. Pwede naman makinig sa YouTube na lang eh. Pwede, di ba? Bakit ako mag-effort? Pero now that we know is we need to put effort. We need to desire. We need to give it our all. Plus ultra. Umsim. So, ayan na po. Nasa na? Sing a new song. Ito yun. Bakit tayo kumakanta? Pwede, kung sino sa inyo, kinausap ng Holy Spirit, ito daw pakantayin sa Sunday, ito, pinagawa ko ni Lord ng kanta. Oh. Sing a new song to the Lord. Let the whole earth sing to the Lord. Sing to the Lord. Praise His name. Each day, proclaim the good news that He saves. Naranasan niyo na ba yung love ni Lord? Hindi nga. Naranasan niyo na ba? Yes, I was. Sino dito, pag lumalabas sa araw, kulay itim yung paligid mo? May nangyari na ba nun? Iniiwasan ka ng araw? Sino dito, pag umulan, hindi ka nababasa? May ganun ba? Lahat tayo, pantay-pantay yung love ni Lord. Lahat, may kasalanan ka, hindi ka makasalanan. Pantay-pantay ang pagbigay ni Lord ng pagmamahal. Hindi, yun nga, may nangyari na bang ganon? Hindi ka nababasa ng ulan? Astig mo. Baka ayaw ka ni Lord mabasa. Ay, ayoko, gusto ko mabantot siya. Ayoko maligo si Yuri. Pero yun nga, pantay-pantay. So, sino dito, kilala nyo na kung bakit tayo nandito nakakapasok sa church. Kanina, in-explain ko sa youth boys. Sino yung dahilan that for God so loved the world that He gave His only Son. Bakit ganon? Bakit si Jesus lang? Ba't, di ba? Ang daming tanong. Pero, another time ko na isasagot yun. Binigay ni Lord si Jesus para mamatay para sa ating kasalanan. Na dapat tayo, yun nga, in-explain ko kanina, pag pumasok ka dito sa church, patay ka dapat. You're supposed to be dead. Mabanggit mo lang yung pangalan ni Lord nang hindi ka pa ready, na hindi ka malinis. Ganon. Kasi nga, in-explain ko kanina, bakit? Tayo, isipin mo tayo yung bacteria. Isipin mo si Lord yung safeguard that kills 99.9% bacteria. Pag si Lord dumikit sa atin nang madumi tayo, goodbye. Ganon yung nangyayari sa atin. That's why, si Jesus na parito. Siya yung naging daan nga. He became the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Kaya tayo, pag nagpa-pray tayo, pag nag-worship tayo, binabanggit natin yung pangalan ni Jesus. Si Jesus kasi siya yung nagligtas. Siya yung nag-alis ng bakterya sa atin. Siya yung nag-alis ng kasalanan, ng dumi. Kaya tayo, malinis na tayo, pwede tayo lumapit anytime. Pwede tayo lumapit anytime, anywhere. That's why, sing. Each day, sabi daw, proclaim the good news that He saves. Niligtas tayo ni Lord. Dapat hindi mo mararanasan yung kasiyahan, hindi mo mararanasan yung blessing.
Totoo to. All good, all love comes from God. Lahat ng bagay galing sa Kanya, mabuti. Ano ginagawa ng kaaway? Sinisira. Tinitwist niya, binabago niya. Yun. Lagi, pag sinabi ng Lord, eto, gagawa ko ng music. Example na yan, music. Ano gagawin ng mga demonyo? Tawag nila ng demonyo. Babaguhin nila yung music, lalagyan nila ng bastos. Diba? Ano ba? Binabastos nila yung sex. Alam niyo ba yung sex? Hindi po. Yeah, right. Sex. Binababoy ng demonyo ang sex through the songs. Lahat nasira na, sinira, ginamit ng kaaway lahat ng ginawa ni Lord na maganda. Si Lord gumawa ng music, ginawa ng kaaway, naging pandemonyo na yung music. Bigyan ko kayo ng example. Alam niyo to? Jesus Church and our love went. Feed the flame cause we can let. Run away cause we're running in. Run away, run away. O, di ba? Ano yun? Bakit pa circles? Bakit pa circles? Di ba? Bakit pa circles? Ganda na lang yung buhay natin, paikot-ikot. Wala na. Masaya, malungkot, masaya, malungkot. Lagi ka na lang maghahanap ng something dito sa mundo. Di ba? Because, ano yun? I still hear the echo. Dahil saan? Sinisira ng kaaway lahat. Sa simpleng mga kanta lang ganun. Akala nyo, ang ganda pakinggan, di ba? Ang catchy. Pero ano nangyayari? Hindi nyo alam. Sinasanay na pala kayo. Di ba? Nasasanay na tayo. Yun yung ginagawa ng mundo. Pag tumingin ka sa internet, pag tumingin ka sa TikTok, pag tumingin ka sa social media, sira na. Oh yes, may mga songs, magaganda yung meaning. Pero can you say na lahat ng titignan mong kanta sa TikTok, lahat ng titignan mong sa internet, walang kalaswaan? Masasabi nyo ba? Na kada scroll nyo, meron ba kayong makikita doon na hindi malaswa talaga? Lagi may sisingit at sisingit at sisingit. That's why we need to love the Lord, our God, with all of our, wala na nagsalita. Ulit. Love the Lord with all of our leb. All of our nepesh. Huling-huli. All of our maod. Na pag nakikita mo na may ganyan na, may gulo na, may pain na ng kaaway, effortan mo na. Lalayuin mo. Hindi, kay Lord ako. Labanan mo. Lord, sa'yo ako. Gusto ko, para sa'yo lang ako. Now, when we sing new praises, ito na yun. Kaya naririnig natin yung mga kanta. Minsan, pag bago sa church, ay, kadiri, napapaso ako, nasusunog ako. Pre, Dibil, I can feel him touching me. Mga ganun. Mararamdaman mo daw na, yun nga, nako, napapaso ako sa kanta, ay yak, kadiri, Jesus. Bakit? Kasi nga, sinisira ng mundo. Kung ano yung totoo, kung ano yung tama, kung ano yung maganda talaga, binababoy ng kaaway. Sasabi, hindi, peke yan, walang Diyos, hindi yan totoo. Hindi, pangit yan, tignan mo yung paligid mo, tignan mo yung mundo, magulo na eh. Diba? So anong gagawin mo? Sing new songs. Anong song? Hindi praises. Sing songs about sex. Sing songs about drugs. Yang dam, and bo. Oh. Lana, di ba? Nagde-declare pa. Ano daw? Young, dumb, and broke. Dinedeklaran mo pa sarili mo. Nagtatanim ka sa sarili mo. So, bata ako, bobo ako, hindi na ako magiging matalino. Tapos wala pa akong pera. Paano yun? Talagang mawalan ka ng pera. Lagi mo kinakanta eh. Yun.
ginagawa ng kaaway, dahan-dahan, degraded. Degraded. Di ba kung nakita niyo yung sa history, na saan tayo nanggaling daw sa mga Homo sapien, Homo erectus? Ganun daw. Yeah. Pero ngayon, tignan niyo yung generation ngayon. Pababa na ng pababa. Hindi na alam kung paano buksan ng computer. Hindi ko sinasabi kayo lahat yun. Pero madami sa US, mga bata, sabi daw, it's broken. Bakit daw? Huh? Sabi, this dumb thing is broken. Bakit? I pressed it, see? It doesn't turn on. Tapos sisipa pa yung computer. Kamot sa ulo yung teacher. Hindi inon yung AVR. Tuk. Hindi inon yung CPU. Tuk. Hindi inon yung monitor. Tuk. Sabi ni Einstein yun. Pati sabi ni Jesus yun. Sabi ni Einstein muna, na we are raising a generation of idiots. Dahil sa mundo, advance yung technology, sunod-sunod yung media, lahat, tabunan ka na information, hindi mo na alam kung ano yung totoo. Madami mga conspiracy sa TikTok, sa Facebook, ay may multo, ay may ganyan. 'Di ba? Left and right, pag lumingon ka, lagi may distraction, lagi ka mawawala kay Lord. Paano mo mamamahal si Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength? Eh kung nakikinig ka dun sa mga distraction sa paligid mo. Yun. What do we need to do? Kuya Moy, paano na yun? Di ko na alam din ano gagawin ko. That's why we are here. Nandito tayo. Yes, galing yung pinag-aaralan natin galing sa dinosaur, sa libro, sa Bible. Pero the Word of God is alive. Sabi nga ni Jesus, dahil daw kulang tayo sa knowledge, kulang tayo sa katotohanan, my people will perish. And I pray na hindi tayo mag-perish dahil lang hindi natin alam yung totoo. Yun. So, eto, yung topic ngayon na tinuturo ko sa inyo. Yes, mahirap nguyain. Medyo mabigat. When you love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, mahirap, mabigat. Pero nandito yung gusto ko idiin, lagyan ng diin yung strength. Yes, kaya natin pag nandito tayo sa church, ang strength, dito na magpapakita pag wala ka na sa church. Pag ikaw na lang mag-isa. Kaya mo ba mag-sing ng praises? Kaya mo ba mag-worship ng ikaw lang mag-isa? Kaya mo bang hanapin si Lord ng iyong nefesh? Nauuhaw ka ba sa Kanya? Kada gising mo, Lord, kailangan kita. So, next verse po tayo. And sabi daw, let the message about Christ and in all its richness fill your lives. Punuin natin ang ating sarili. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dito. That's why we study the Word of God. Para mapuno ang ating nefesh. Para hanapin natin lalo. Teach and counsel each other with the wisdom He gives. Hindi lang ako pwede magturo sa inyo. Kayo rin, baka may ituro rin kayo sa akin. Kaya gusto ko makinig kayo. Kuya Moy, ito yung alam ko Pwede nyo akong gano'n anytime. Tapos mag-usap tayo. Tapos pag nakita, oo nga, tama, ito yun, mali ako. That's why we are here. That's why sama-sama tayo. Sabi daw, sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. So ito, gusto ko muna, i-guess nyo muna to. Ito, singing psalms and hymns. Kaya nilalagay natin yung salita ng Diyos sa kanta para maalala. Bakit? Sabi daw, for I have taken your word into my love, into my heart, so that I may not sin against you. Para hindi tayo magkasala. So ito, ano naaalala niyong kanta kanina? Mananatili iyo
Yun. Words ni Lord yun eh. Na tayo, we should rest under Him. Manatili tayo sa Kanya. Na hanggang oras na nakukunin ka ni Lord, uuwi ka sa Kanya. Ito, alam niyo tong, ano ba yung kanta na alam? Ha? Hindi. Yung kinanta natin nung last time. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight for you. I'm living all for you. Sa Bible galing yun. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. O yun na yun, kinakanta na natin. Di nyo ba pansin, kinakanta natin mga Bible verses? Yun, when we sing. Kaya ito, sabi nga, tawag dito, come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me until you and I are one. Sa Bible yun, sa Song of Songs yun. And alam nyo ba, yung Song of Songs, sinulat yun about sa dalawang lovers. Na tinuturing natin si Lord, siya ang ating partner. Na siya yung magiging apoy mo, siya yung magiging desire mo. Siya yung magiging dahilan kung ba't ka bumabangon. Para kanino ka bumabangon. Yun. Diba? Yun. Kaya tayo, when we sing these songs, hindi natin alam yung pala, yung words ni Lord, nasa puso na natin. Paano to? Pag hirap ka nga kumanta, alam niyo yung kanta, bless the Lord, oh my soul. Oo, pinipilit mo sarili mo. Kinakausap mo. Sino kausap mo sa kanta na yun? Sarili mo. Sing like never before, oh my soul, and worship your holy name. Yun. Sa words ni Lord, nilagay natin sa kanta para matandaan. Kaya nga, Timo, kinanta ko lang kanina circles, kuhang-kuha nyo. Diba? So ganoon din, pag mula bata, diba? May 3 bibi. Mataba, mapayat na. Ngunit, diba? Alam nyo, diba? Kasi kinakanta natatandaan natin. So kung gusto nyo matandaan kung paano natin mamahalin si Lord, kung gusto nyo matandaan kung paano yung greatness, kung ano yung katotohanan ni Lord, we need to sing. Yun yung dahilan kung bakit natin kailangan kumanta. Hindi dahil lang masaya, hindi dahil lang ang ganda pakinggan, astig. Pero now you know, it's a weapon. It's a weapon na bakit? Para ma-improve mo sarili mo, para makita mo si Lord buhay sa'yo. Diba? Ano to? Diba napapanood niyo yung laban ni Pacquiao bago lumaban si Pacquiao? Ano yung naririnig niyo lagi pag si Pacquiao? Manny Pacquiao! Diba alam niyo na? Kasi team song niya yun eh. Ginamit niya yung team song ni Rocky. Ramdam ni Pacquiao. Pwede na siya makipagsapakan anytime. Kahit yung referee, sige ba? Pero gets nyo? Tayo, nilalagay natin yung words ni Lord sa song. As in, pwede natin gawin team song ng buhay natin. Na pag narinig mo tong kanta na to, ay oo nga, si Lord naaalala ko. Ay oo nga, mahal pala ako ni Lord. Yun. Kaya ito, next, habang nakapila na yan, pag ready na, worship team, ready na. Next. So ito yung nagsasagot naman sa isang tanong. Bakit kailangan may tumutugtog? Bakit kailangan may pwede naman recording? Saan nanggaling din yung recording? May tumugtog din. Sabi ni Lord, sa 2 Chronicles, the trumpeters,
Ayan daw. Oh, saan sila punta? Ayan, inom daw tubig. Where you going, guys? May liga daw. Oh, sige. May liga daw. Hindi to hindi ata. Yan, mag-ready na tayo. The trumpeters and singers performed together. Together, tandaan natin yung word na yan. In unison, to praise and give thanks to the Lord. Ayan, lapit na lang tayo. Konti na lang tayo eh. Ayan. Accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments, they raised their voices and praised the Lord with these words. He is good. His faithful love endures forever. At that moment, a thick cloud filled the temple of the Lord. Ano yung cloud na yon? Wala pang fog machine nung time na yan. Yung cloud na yun yung nakikita na yung presensya ni Lord. Maraming times dito sa His dwelling place, dito sa church na to, na-experience namin yung parang umuulap, parang may fog. Wala naman kaming fog machine. Doon pa yun sa Bloomingdale. Open na open, basketball court, mainit yung panahon. Pero nag-worship kami, nag-worship yung mga tao, biglang ramdam mo, bumaba yung presensya ni Lord. Parang feeling mo, nasa Baguio ka na. Ganon. Game na tayo. So, let's prepare our hearts. Ngayon, sa mga natira, yung mga nanatili, okay lang, may liga sila. Let's love the Lord with all our heart, all our soul, all our strength. Habang nag-worship tayo. Yan, thank you. Yan na. Let's close our eyes habang nag-worship. Okay lang kahit hindi tayo nakatayo. Relax in the presence of the Lord right now. Yes, Lord, lumalapit kami, Lord, sa inyo. We come to you, Lord, with our hearts, Lord, ready. Our soul, Lord, thirsty, Lord. And Lord, we want to bring you, Lord, our utmost praise, Lord, ang aming pinaka, Lord. Sobra-sobra, Lord, na pagpupuri at pagsamba, Lord, sa ngalan niyo, Lord. We give, Lord, thanks, Lord, sa lahat ng ginawa niyo. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you with all our heart, all our soul, all our spirit. You step down into darkness, open my eyes, let me see. Yes, Lord. You didn't make this heart adore you, hope of a
katindi yung kasalanan namin, Lord. to see my sin upon Pero Lord, the cross. kinuha niyo, Lord, lahat, Lord. Never know Kinuha niyo lahat, Lord. it cost You saved us all, Lord. my sin Right now, Lord, Holy Spirit, fill this place right now. I'll Yes, Lord. never know Fill this place, Lord, with your atmosphere, Lord. it cost Kunin, Lord, lahat, Lord, ng bigat, Lord, na nararamdaman namin dito, Lord. Nararamdaman namin sa aming puso, sa aming kaluluwa, Lord. Sa aming isip, Lord, sa aming lakas, Lord. to see Lord, binibigay namin ito sa inyo. on that cross. Sige, make this your prayer. Lord, I give you my heart. I give you, Lord, my soul. I give you, Lord, all of my strength, Lord. Yes, Lord. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether wonderful to me. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely and altogether worthy and altogether As the worship team wonderful to plays, worships the Lord. Lahat ngayon dito, tayo kayo kung gusto nyo. Lapit kayo dito sa harapan ngayon. Kung feeling mo meron pa rin kulang, kung feeling mo uhaw pa rin kayo, I want you to stand up right now. Gusto nyo ma-experience yung buong pagmamahal ni Lord sa'yo. I ask na tumayo kayo ngayon. Tayo kayo ngayon sa kinaupuan nyo. Punta kayo dito sa akin sa unahan ko. Right now. Sige, pila kayo dito. Right now. I want you to go up front. Sige. Right now. Mga facilitators. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Here I am, Lord. With one voice, let's sing. Here I am to worship. Here I am to bow Yes, down. Lord. Here I am to say that you're Continue to worship the Lord. Come on, let's fill this place with the atmosphere of heaven right now. altogether wonderful to me. Let's go. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely
Let's continue to worship kahit upo na tayo. Pero feel in the presence of God. Yes, Lord. Mahal na mahal namin kayo, Lord. And thank you for your presence, Lord. Thank you for the peace na nararamdaman namin, Lord. Thank you for your love, Lord. Yes, Lord. I'm in your arms of love. I'm in your arms of love. I'm in your arms of love. In your arms of love. In your arms of love, holding me still, holding me near, holding me still, holding me near, Yes, Lord. holding me still, holding me near. In your arms of love. In your arms. I'm in your arms of love. I'm in your arms of love. Yes, Lord. In your arms of love, holding me still, holding me near, holding me still, holding me near. In your arms of Yes, Lord. We are in your arms, Lord. Yakap niyo kami, Lord. As we worship, Lord, with our spirit, our soul, Lord, our strength, Lord, lahat, Lord. Buong puso, Lord. Thank you, Lord, sa oras na to. As we rest, Lord, in your presence, Lord. Nakinuha niyo, Lord, yung pagod namin, Lord. Sa linggo na to, lahat na lungkot namin, Lord. Thank you, Lord. Let's just say, thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil mahal na mahal mo ko. Sa pangit kong ugali, sa mga kakulangan ko, Lord. Salamat, Lord. Sabihin mo, thank you, Lord. Let this be the moment when you talk to God right now. Kausapin niyo si Lord. Lord, salamat, Lord. Ganito niyo pala ako kamahal. Ngayon, alam ko na. holding me still, holding me near. In your arms of Walang hihigit sa iyong pag-ibig. Kantayin natin to. Hindi mangiiwan kailanman. Kahit mahulog, At kahit mahulog sa kasalanan, hindi ako bibitaw. pakinggan niyo yung lyrics dito. Walang hihigit. Walang hihigit Ang hihigit sa iyong pag-ibig. Hindi Hindi mangiiwan kailanman. kahit mahulog. Kahit mahulog Kahit mawala tayo kay Lord, kahit anong mangyari sa atin, kahit along the way,
nagfa-fail tayo. Di ako bibitawan. Kantayan mo to galing sa puso. Panghahawakan ko Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo, hindi nagbabago. yakapin mo ako. Yakapin mo ako at sa piling mo'y di lalayo. Panghahawakan ko Ang pag-ibig mo. ang pag-ibig mo. Sige, kanta mo. With all your heart, with all your soul, with all your strength. Yakapin mo ako. At sa piling mo'y di lalayo. Di lalayo. Di lalayo. Di lalayo sa
lagi kayo nandiyan, Lord. Hindi kami mawawala sa yakap mo. Thank you, Lord. Sige, right now, just rest in the presence. Ito yung hinahanap natin lagi. Feeling mo, pwede ka na umakyat ng langit anytime. Parang ayaw mo na bumalik sa mundo. Kasi ang mundo talaga nakakapagod. Pero si Jesus gumawa ng paraan para ma-experience mo yung love niya, yung pahinga na hanap mo. Kung pagod ka na, this is the way. He made the way. Kinuha niya yung kasalanan natin, lahat ng hirap, lahat ng mga pangit sa atin. Sabi niya, anak, ako na magbubuhat ng bigat mo. Bigat ng nararamdaman mo. Babaguhin kita. I will make you into a new creation. When you love me with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength, you will see, I will show you my wonders. Tatandaan natin to. This is just the beginning. We only scratch the surface. Wala pa tayo sa kalilim-liman. Is there more? Meron pa ba? Hanap pa ba? Ano pa hanap ng puso mo? Ano ba hanap ng desire? This is our desire, is to be one with the King of Kings, the Lord of Lords, ang ating Ama sa langit, na hindi ka na maghahanap sa mundo. Lord, right now, Lord, I pray, Lord, for each and everyone dito habang nag-uusap kami mamaya. Let your presence, Lord, stay with us, Lord. Let your presence, your Spirit, Lord, dwell with us, Lord. That we will always feel your love, Lord. Na hindi lang feel, Lord, that we will know your love, Lord. Hindi lang know, Lord, that we will experience, Lord, your love through our hearts, Lord, through our soul, Lord, through our strength, Lord. That we will see the glory of you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Let's rest in the presence. Relax lang tayo. Dito yung lugar na magpapahinga tayo. Yes, Lord. Hallelujah. Ganun na. Ayan. Baka may pinapauwi na sa inyo. Check niyo muna yung mga phone niyo. Kasi anong oras na. Ayan. Kung hindi pa naman kayo pinapauwi, pwede tayong mag-share group pa muna. Since may pag-uusapan pa rin tayo. Ayan. Hinihinaan ko yung boses ko para relax muna. Ayan. Pwede na tayong mag-cell group, mag-form ng small group natin. And yun, mag-uusap-usap ulit tayo. Ayan. So kung sinong may gustong mag-share, may mga testimony about sa mga naranasan niya sa past Sunday, kung mga natutunan niya, merong mic dito. Kung gusto niyong i-share sa atin, since onti-onti na lang naman tayo, pwede tayong mag-sharing kung ano yung naranasan nyo, ano yung natutunan nyo, ano yung pinakang nagkaroon ng impact sa inyo sa apat na events na to. Hindi pa naman tapos.
sa 4 na events na nagdaan. Sa 3 tsaka ngayon. Ayun. Okay, gets? Pwede na tayong mag-serve. Di pa naman kayo pinapauwi.